Kasi if you are going to just stick to the single payer model, let's say, ginagawa ng gobyerno tapos taxpayer, di ba, yung DOH hospital, yung mga trabahador niyan is mga government employees. Yes. Pero hindi rin kasi kaya. Hindi rin kasi kaya kung gano'n. Ano ba yung Universal Healthcare Act? Nung pinasa siya noong 2019, is it just something to tell the voters? Kasi very, very convenient. Tell the voters na, okay, meron tayong healthcare act, no? Yung mga senador na nagpasa niyan, re-electionist, di ba? So, is it something that Na I think authored ni Senator JV, no? Na sinasabi mo lang, okay, we're going to give you a less expensive medical treatment, free for all. Pero yung sa ibang bansa, tama yung sinabi mo, no, brother, na yung mga universal healthcare law sa ibang bansa, this means absolute, no, free treatment. And, wait lang, nawawala ako sa camera. Ayan, tawag dito, may absolute free treatment talaga for the patients, no, for the citizens nung bansang yun. At ito ay makikita natin no, na in action talaga sa Canada, sa Australia, di ba? And sa UK, no? And saka baba na talaga sweldo dito, bro. Yung mga nurses. Yun nga, kaya ang dami nurses na mostly pupunta sa US tsaka sa UK, no? Kasi nga, talagang pinapahalagahan nila ang nurses nila doon. Kaya nga, may nakita ko statistics, no, na sa US, parang major percentage of nurses doon sa US ay Pilipino. Kumbaga, wala ka mang mapupuntang ospital doon na walang Pilipinong nurse. Tsaka gano'n ka totoo yung mga doktor dito, nurse lang sa ibang bansa. Hindi naman. Medyo mga OA na lang 'yon, no. So